pag-ihi o kaya'y mahapdi o gapatak ang labas ng inyong ihi. Ang corn silk o buhok na mais, sambong at celery ay ilan lamang sa mga halamang gamot na nakatutulong para mabawasan ang alkaline sa ihi at pamamaga ng pantog. Ang mga ito kasi ang nagdudulot ng hirap sa pag-ihi para ilabas ang bakterya sa katawan. Magpakulo lamang ng 50 gramo ng sariwang buhok ng mais sa 1 litrong tubig sa loob ng 20 minuto. Uminom ng kalahating tasa kada 4 na oras. Mabisa rin ang sambong para maging normal ang pag-ihi. Hugasan ang sandakot na dahon nito, pakuluan sa 2 tasang tubig sa loob ng 15 minuto at uminom ng 1/3 na basong tubig, 3 beses sa bawat araw. Mainam din ang celery. Hiwain lamang ng 6 inches ang tangkay ng celery at kumain ng 2 piraso araw-araw. At ngayon naman po, bigyan pagkakataon naman po natin ang mga itinawag at itinext po sa ating mga tanong. Mula po kay Clarissa Soco, kung hindi available yung special milk formula, ano po ang pwedeng ipakain kay baby? Unang-una, ang PKU at saka MSUD ay hindi siya ordinaryong sakit. So, hindi ka pwedeng bigyan ng gatas na ito kung wala kang PKU at MSUD. Therefore, saan sila makakakuha kung meron ng PKU kung na-diagnose? Kung meron kang PKU at MSUD, binibigay namin siya sa pasyente. Kailangan mo siyang ma-diagnose. Okay. So, ang lahat ng gatas ay nasa amin. Wala naman kay Rhea Adora, pag nag-negative po ba ang baby sa newborn screening, ay wala ng posibilidad na maging retardate? Maraming causes ang mental retardation. Pag ikaw ay nakulangan ng oxygen sa brain, pag bagong panganak, pwede kang retarded. Kasi nagkakaroon ng epekto. Kung hindi kontrolado ang kumbulsyon, pwede rin magkaroon ng epekto. So, hindi mo pwedeng sabihin na komot nag-negative ka sa newborn screening, wala ka ng problema. Kasi 5 lang ang test na chinecheck. 5 lang ang test dito sa newborn screening. Pero uulitin natin na hindi como merong mental retardation ay meron na siyang PKU. Oh, definitely. Ang haba ho ng listahan ng causes ng mental retardation. So, at least klaro yan, ano? Hindi, baka mamaya naghahanap na sila ng mga ganitong klaseng gatas. Pumunta po kayo sa inyong mga doktor para malaman kung ano ang cause ng mental retardation. Yes. Wala naman kay Syra Marcelo, ano-ano po ang bawal sa may MSUD at PKU? Ang sabi ko nga kanina, ang sinusukat protina. So, sabihin ko noon, pwede siya kumain ng maski ano, pero sukat. So, walang bawal talaga. Susukatin lang ang protina. Kailangan ng nutritionist for that? Meron kami nutritionist, basta nagkaroon ng supplementary feeding, nagpapakompute kami kung ilan yung gramo ng pagkain dun sa kakainin. Mula naman sa isang anonymous texter, ano-ano po ang mga halimbawa ng pagkain mataas sa phenylalanine? Alam niyo, yung phenylalanine, nasa lahat ng protina. Kaya hindi siya sa mataas. Kung hindi, meron lahat ng protein food, meron. Yung steak, gatas, lahat sila may phenylalanine. So, ulitin ko, ang gagawin lang natin, susukatin natin ang amount na ibibigay sa bata. Wala naman kay Lorna Taong, gaano katagal ang lifespan ng may MSUD? May kapatid po kasi ako may MSUD. Well, kung wala silang ibang sakit, pwede talagang mahabang-mahaba. Normal lifespan. Yung iba namamatay kasi meron silang ibang medical problems. At sorry Doc, wala na po tayong hindi na natin makukuha. Ang dami hong mga tanong para sa inyo, pero mga kapamilya, wag po kayong mag-aalala. Magbabalik pa rin po ang salamat, Doc.